Hayaan mong dalhin kita pabalik sa sinaunang Israel, isang panahon ng kaguluhan at kawalang katiyakan. Ang mga Israelita ay nakikipaglaban sa isang matinding labanan laban sa mga Filisteo, isang makapangyarihang kaaway na determinadong wasakin sila. Ang mga Filisteo ay nakatayo sa isang burol, ang mga Israelita naman sa kabila, na may isang malawak na lambak sa pagitan nila. Araw-araw, ramdam ang tensyon sa hangin. Ngunit hindi lang ang mga hukbo ang magkaharap. May isang tao na nagdala ng takot sa puso ng mga Israelita. Si Goliath, isang higanteng mandirigma na may taas na mahigit 9 na talampakan, suot ang makinang na baluting tanso na kumikislap sa ilalim ng araw. Ang kanyang sibat ay napakalaki, na ang dulo nitong bakal ay mas mabigat kaysa kayang buhatin ng karamihan. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw na parang kulog habang lumalapit siya at nagbigay ng nakakapanghilakbot na hamon. Pumili kayo ng lalaking lalaban sa akin. Kapag napatay niya ako, kami ay magiging inyong alipin. Ngunit kung ako ang mananalo, kayo ang maglilingkod sa amin. Sa loob ng 40 araw, araw-araw na nilibak ni Goliath ang mga Israelita. Hinahamon silang lumaban sa kanya. Ngunit walang sino man ang naglakas loob. Takot ang bumalot sa kanilang puso. Sino ang maaaring humarap sa ganitong halimaw? Isang araw, isang batang pastol na nagngangalang David ang dumating sa larangan ng digmaan. Hindi siya naroon upang lumaban. Dumating lang siya upang magdala ng pagkain para sa kanyang mga nakatatandang kapatid na kabilang sa hukbo ng Israel. Ngunit habang naglalakad siya sa kampo, narinig niya ang malakas na tinig ni Goliath na umaalingaw-ngaw sa lambak. Namangha si David. Sino ang taong ito na nangangahas hamakin ang hukbo ng buhay na Diyos? Tanong niya. Pinagtawanan siya ng mga sundalo sapagkat si David ay isa lamang binatilyo. Wala siyang karanasan sa labanan at hindi rin armado. Ngunit sa kanyang puso, nag-aalab ang kanyang tapang. Para sa kanya si Goliath ay hindi lang isang higante. Siya ay isang pagsubok sa pananampalataya ng buong bayan. Dumating sa hari ng Israel si Saul ang balita tungkol sa katapangan ni David. Kaya ipinatawag siya nito. Nang makita siya ni Saul, nag-alinlangan ang hari. Isa ka lamang bata, sabi niya. Paano mo lalabanan ang higanteng ito? Ngunit matibay ang paninindigan ni David. Nakipaglaban na ako sa mga leon at oso habang nag-aalaga ng tupa ng aking ama. Iniligtas ako ng Diyos noon at iniligtas niya rin ako ngayon mula sa kamay ng Filisteyong ito. Sa kabila ng pagdududa, pumayag si Saul at inalok siya ng sariling baluti, isang mabigat na tansong baluti at isang malaking espada. Ngunit umiling si David. Hindi ako sanay gumamit ng mga ito, sabi niya. Hindi ko ito kayang gamitin sa laban. Sa halip kumuha siya ng kanyang tungkod, tirador at 5 makinis na bato mula sa isang batis. Ito lamang ang kanyang dala habang siya ay matapang na humakbang papasok sa larangan ng labanan. Nang makita siya ni Goliath, pinagtawanan siya ng higante. Ano ako aso, dumarating ka sa akin na may tungkod? Sigaw niya. Lumapit ka at ipapakain ko ang iyong laman sa mga ibon at mababangis na hayop. Ngunit hindi natakot si David. Tumayo siya ng matatag, tumingin sa mata ni Goliath at buong tapang na sumagot. Dumarating ka sa akin na may tabak, sibat at palaso, ngunit ako ay lumalaban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Ngayong araw ibibigay ka ng Diyos sa aking mga kamay at malalaman ng buong mundo na may Diyos sa Israel. Nagtagpo ang dalawa, ang napakalaking si Goliath, balot ng mabibigat na baluti, laban sa maliit at masiglang si David, may hawak lamang na tirador at mga bato. Huminga ng malalim si David, kumuha ng isang bato, inilagay ito sa kanyang tirador at pinaikot ito ng may matinding bilis. Humagis ang bato sa hangin, tumama ito ng direkta sa noo ni Goliath. Natigilan ang higante. Nag-atubili siya, bumagsak pa atras at bumagsak sa lupa ng may napakalakas na dagundong. Nabulabog ang mga Filisteo sa kanilang nasaksihan. Mabilis na tumakbo si David patungo kay Goliath, kinuha ang espada ng higante at tinapos siya. Nagsigawan ang mga Israelita sa tagumpay. Nang makita ng mga Filisteo ang kanilang kampyon na bumagsak, nagkagulo sila sa takot at nagsimulang tumakas. Ngunit ang tagumpay ni David ay hindi dahil sa kanyang lakas o kakayahan. Ito ay dahil sa kanyang pananampalataya. Naniniwala siyang gagabayan siya ng Diyos at ang paniniwalang iyon ang nagbigay sa kanya ng tapang na harapin ang hamon na walang sinuman ang naglakas loob na labanan. Ang kwento ni David ay isang paalala sa atin na kahit gaano kaliit ang ating pakiramdam at gaano man kalaki ang hamon na ating kinakaharap, ang pananampalataya at determinasyon ay kayang lampasan ang pinakamalalaking pagsubok. Kaya tatanungin kita, ano ang mga higante na kinakaharap mo ngayon? Ano ang mga laban na tila imposibleng mapagtagumpayan? Tandaan mo ang kwento ni David, ang batang pastol na nagpapatunay na walang higanteng masyadong malaki kapag ikaw ay matatag sa iyong pananampalataya.
Kung na-inspire ka sa kwentong ito, ibahagi ito sa iba na nangangailangan ng kaunting lakas ng loob. At tandaan, ang iyong pananampalataya, tapang at paniniwala sa iyong sarili ay kayang bumago ng mundo. Hayaan mong dalhin kita pabalik sa sinaunang Israel, isang panahon ng kaguluhan at kawalang katiyakan. Ang mga Israelita ay nakikipaglaban sa isang matinding labanan laban sa mga Filisteo, isang makapangyarihang kaaway na determinadong wasakin sila. Ang mga Filisteo ay nakatayo sa isang burol, ang mga Israelita naman sa kabila, na may isang malawak na lambak sa pagitan nila. Araw-araw, ramdam ang tensyon sa hangin. Ngunit hindi lang ang mga hukbo ang magkaharap. May isang tao na nagdala ng takot sa puso ng mga Israelita. Si Goliath, isang higanteng mandirigma na may taas na mahigit 9 na talampakan, suot ang makinang na baluting tanso na kumikislap sa ilalim ng araw. Ang kanyang sibat ay napakalaki, na ang dulo nitong bakal ay mas mabigat kaysa kayang buhatin ng karamihan. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw na parang kulog habang lumalapit siya at nagbigay ng nakakapanghilakbot na hamon. Pumili kayo ng lalaking lalaban sa akin. Kapag napatay niya ako, kami ay magiging inyong alipin. Ngunit kung ako ang mananalo, kayo ang maglilingkod sa amin. Sa loob ng 40 araw, araw-araw na nilibak ni Goliath ang mga Israelita. Hinahamon silang lumaban sa kanya. Ngunit walang sino man ang naglakas loob. Takot ang bumalot sa kanilang puso. Sino ang maaaring humarap sa ganitong halimaw? Isang araw, isang batang pastol na nagngangalang David ang dumating sa larangan ng digmaan. Hindi siya naroon upang lumaban. Dumating lang siya upang magdala ng pagkain para sa kanyang mga nakatatandang kapatid na kabilang sa hukbo ng Israel. Ngunit habang naglalakad siya sa kampo, narinig niya ang malakas na tinig ni Goliath na umaalingaw-ngaw sa lambak. Namangha si David. Sino ang taong ito na nangangahas hamakin ang hukbo ng buhay na Diyos? Tanong niya. Pinagtawanan siya ng mga sundalo sapagkat si David ay isa lamang binatilyo. Wala siyang karanasan sa labanan at hindi rin armado. Ngunit sa kanyang puso, nag-aalab ang kanyang tapang. Para sa kanya, si Goliath ay hindi lang isang higante. Siya ay isang pagsubok sa pananampalataya ng buong bayan. Dumating sa hari ng Israel, si Saul, ang balita tungkol sa katapangan ni David. Kaya ipinatawag siya nito. Nang makita siya ni Saul, nag-alinlangan ang hari. Isa ka lamang bata, sabi niya. Paano mo lalabanan ang higanteng ito? Ngunit matibay ang paninindigan ni David. Nakipaglaban na ako sa mga leon at oso habang nag-aalaga ng tupa ng aking ama. Iniligtas ako ng Diyos noon at ililigtas niya rin ako ngayon mula sa kamay ng Filisteyong ito. Sa kabila ng pagdududa, pumayag si Saul at inalok siya ng sariling baluti, isang mabigat na tansong baluti at isang malaking espada. Ngunit umiling si David. Hindi ako sanay gumamit ng mga ito, sabi niya. Hindi ko ito kayang gamitin sa laban. Sa halip, kumuha siya ng kanyang tungkod, tirador, at 5 makinis na bato mula sa isang batis. Ito lamang ang kanyang dala habang siya ay matapang na humakbang papasok sa larangan ng labanan. Nang makita siya ni Goliath, pinagtawanan siya ng higante. Ano ako, aso? Dumarating ka sa akin na may tungkod? Sigaw niya. Lumapit ka at ipapakain ko ang iyong laman sa mga ibon at mababangis na hayop. Ngunit hindi natakot si David. Tumayo siya ng matatag, tumingin sa mata ni Goliath at buong tapang na sumagot. Dumarating ka sa akin na may tabak, sibat at palaso, ngunit ako ay lumalaban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Ngayong araw ibibigay ka ng Diyos sa aking mga kamay at malalaman ng buong mundo na may Diyos sa Israel. Nagtagpo ang dalawa, ang napakalaking si Goliath, balot ng mabibigat na baluti, laban sa maliit at masiglang si David, may hawak lamang na tirador at mga bato. Huminga ng malalim si David, kumuha ng isang bato, inilagay ito sa kanyang tirador at pinaikot ito ng may matinding bilis. Humagis ang bato sa hangin, tumama ito ng direkta sa noo ni Goliath. Natigilan ang higante. Nag-atubili siya, bumagsak pa atras at bumagsak sa lupa ng may napakalakas na dagundong. Nabulabog ang mga Filisteo sa kanilang nasaksihan. Mabilis na tumakbo si David patungo kay Goliath, kinuha ang espada ng higante at tinapos siya. Nagsigawan ang mga Israelita sa tagumpay. Nang makita ng mga Filisteo ang kanilang kampyon na bumagsak, nagkagulo sila sa takot at nagsimulang tumakas. Ngunit ang tagumpay ni David ay hindi dahil sa kanyang lakas o kakayahan. Ito ay dahil sa kanyang pananampalataya. Naniniwala siyang gagabayan siya ng Diyos at ang paniniwalang iyon ang nagbigay sa kanya ng tapang na harapin ang hamon na walang sinuman ang naglakas loob na labanan. Ang kwento ni David ay isang paalala sa atin na kahit gaano kaliit ang ating pakiramdam at gaano man kalaki ang hamon na ating kinakaharap, ang pananampalataya at determinasyon
ay kayang lampasan ang pinakamalalaking pagsubok. Kaya tatanungin kita, ano ang mga higante na kinakaharap mo ngayon? Ano ang mga laban na tila imposibleng mapagtagumpayan? Tandaan mo ang kwento ni David, ang batang pastol na nagpapatunay na walang higanteng masyadong malaki kapag ikaw ay matatag sa iyong pananampalataya. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, ibahagi ito sa iba na nangangailangan ng kaunting lakas ng loob. At tandaan, ang iyong pananampalataya, tapang at paniniwala sa iyong sarili ay kayang bumago ng mundo. Hayaan mong dalhin kita pabalik sa sinaunang Israel, isang panahon ng kaguluhan at kawalang katiyakan. Ang mga Israelita ay nakikipaglaban sa isang matinding labanan laban sa mga Filisteo, isang makapangyarihang kaaway na determinadong wasakin sila. Ang mga Filisteo ay nakatayo sa isang burol, ang mga Israelita naman sa kabila, na may isang malawak na lambak sa pagitan nila. Araw-araw, ramdam ang tensyon sa hangin. Ngunit hindi lang ang mga hukbo ang magkaharap. May isang tao na nagdala ng takot sa puso ng mga Israelita. Si Goliath, isang higanteng mandirigma na may taas na mahigit 9 na talampakan, suot ang makinang na baluting tanso na kumikislap sa ilalim ng araw. Ang kanyang sibat ay napakalaki, na ang dulo nitong bakal ay mas mabigat kaysa kayang buhatin ng karamihan. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw na parang kulog habang lumalapit siya at nagbigay ng nakakapanghilakbot na hamon. Pumili kayo ng lalaking lalaban sa akin. Kapag napatay niya ako, kami ay magiging inyong alipin. Ngunit kung ako ang mananalo, kayo ang maglilingkod sa amin. Sa loob ng 40 araw, araw-araw na nilibak ni Goliath ang mga Israelita. Hinahamon silang lumaban sa kanya. Ngunit walang sino man ang naglakas loob. Takot ang bumalot sa kanilang puso. Sino ang maaaring humarap sa ganitong halimaw? Isang araw, isang batang pastol na nagngangalang David ang dumating sa larangan ng digmaan. Hindi siya naroon upang lumaban. Dumating lang siya upang magdala ng pagkain para sa kanyang mga nakatatandang kapatid na kabilang sa hukbo ng Israel. Ngunit habang naglalakad siya sa kampo, narinig niya ang malakas na tinig ni Goliath na umaalingaw-ngaw sa lambak. Namangha si David. Sino ang taong ito na nangangahas hamakin ang hukbo ng buhay na Diyos? Tanong niya. Pinagtawanan siya ng mga sundalo sapagkat si David ay isa lamang binatilyo. Wala siyang karanasan sa labanan at hindi rin armado. Ngunit sa kanyang puso, nag-aalab ang kanyang tapang. Para sa kanya, si Goliath ay hindi lang isang higante. Siya ay isang pagsubok sa pananampalataya ng buong bayan. Dumating sa hari ng Israel, si Saul, ang balita tungkol sa katapangan ni David. Kaya ipinatawag siya nito. Nang makita siya ni Saul, nag-alinlangan ang hari. Isa ka lamang bata, sabi niya. Paano mo lalabanan ang higanteng ito? Ngunit matibay ang paninindigan ni David. Nakipaglaban na ako sa mga leon at oso habang nag-aalaga ng tupa ng aking ama. Iniligtas ako ng Diyos noon at ililigtas niya rin ako ngayon mula sa kamay ng Filisteyong ito. Sa kabila ng pagdududa, pumayag si Saul at inalok siya ng sariling baluti, isang mabigat na tansong baluti at isang malaking espada. Ngunit umiling si David. Hindi ako sanay gumamit ng mga ito, sabi niya. Hindi ko ito kayang gamitin sa laban. Sa halip, kumuha siya ng kanyang tungkod, tirador at 5 makinis na bato mula sa isang batis. Ito lamang ang kanyang dala habang siya ay matapang na humakbang papasok sa larangan ng labanan. Nang makita siya ni Goliath, pinagtawanan siya ng higante. Ano ako, aso? Dumarating ka sa akin na may tungkod? Sigaw niya. Lumapit ka at ipapakain ko ang iyong laman sa mga ibon at mababangis na hayop. Ngunit hindi natakot si David. Tumayo siya ng matatag, tumingin sa mata ni Goliath at buong tapang na sumagot. Dumarating ka sa akin na may tabak, sibat at palaso, ngunit ako ay lumalaban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Ngayong araw ibibigay ka ng Diyos sa aking mga kamay at malalaman ng buong mundo na may Diyos sa Israel. Nagtagpo ang dalawa, ang napakalaking si Goliath, balot ng mabibigat na baluti, laban sa maliit at masiglang si David, may hawak lamang na tirador at mga bato. Huminga ng malalim si David, kumuha ng isang bato, inilagay ito sa kanyang tirador at pinaikot ito ng may matinding bilis. Humagis ang bato sa hangin, tumama ito ng direkta sa noo ni Goliath. Natigilan ang higante. Nag-atubili siya, bumagsak pa atras at bumagsak sa lupa ng may napakalakas na dagundong. Nabulabog ang mga Filisteo sa kanilang nasaksihan. Mabilis na tumakbo si David patungo kay Goliath, kinuha ang espada ng higante at tinapos siya. Nagsigawan ang mga Israelita sa tagumpay. Nang makita ng mga Filisteo ang kanilang kampyon na bumagsak, nagkagulo sila sa takot at nagsimulang tumakas. Ngunit ang tagumpay ni David ay hindi dahil sa kanyang lakas o kakayahan. Ito ay dahil sa kanyang pananampalataya.
Naniniwala siyang gagabayan siya ng Diyos at ang paniniwalang iyon ang nagbigay sa kanya ng tapang na harapin ang hamon na walang sinuman ang naglakas loob na labanan. Ang kwento ni David ay isang paalala sa atin na kahit gaano